State of the Nation. Matapos makipaglaban sa pneumonia, pumanaw na si dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Nagpaabot na ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos at ang mga nakasama ni Enrile sa Senado. May report si Jamie Santos. Pasado alas 4 ng hapon, binawian ng buhay si dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kanilang tahanan. Ayon sa kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile, hiling ng kanyang ama na makapiling ang kanyang pamilya sa kanyang mga huling sandali. Until the last moment, ma'am, his mind is very sharp po talaga. Yes. It just deteriorated a little bit already when kasi ang nangyari, nagkaroon po siya ng kidney, parang nag-start na yung mag-fail yung kidneys niya. That only happened po early this morning. 101 taon na si Enrile. Batay sa ipinost ng kanyang anak kung saan nakasaad na 1924 ang taon ng kanyang kapanganakan. Bagaman sa ilang panayam, nabanggit din ng kanyang mga anak na 103 years old na ang kanilang ama. Nakiusap ang pamilya Enrile ng pagkakataon para ipagluksa ang kanilang padre de pamilya. History will judge my dad. And we'll leave it at that. He did what he always thought was best for the country. And my dad is always a forward thinker. He always tells me na always think of the end game. So ganun po siya mag-isip. Kaya bahala na po ang history na humusga po kay Juan Ponce Enrile. At huwag niyong kakalimutan, gusto niya happy kayo. Nito lang Martes, sa gitna ng sesyon ng Senado, inanunsyo ni Senador Jinggoy Estrada na nasa ICU si Enrile. Hindi raw maganda ang kondisyon nito dahil sa pneumonia. Nagpahayag ng pakikiramay sa pamilya Enrile si Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag pa niyang Tito Johnny si Enrile, na naging malapit na kaalyado raw ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At sa mga huling taon nito, nananatili raw matalas ang isip at matibay ang paninindigan ni Enrile na dapat paglingkuran ng batas at gobyerno ang mamamayang Pilipino. Naka-half-staff na ang watawat ng Senado para sa dati nitong Senate President. Suspendido muna ang sesyon ng Senado upang bigyang pugay ang dati nilang kasamahan. Following tradition, the Senate is hereby, the session is hereby suspended until 1 o'clock in the afternoon of Monday, November 17, 2025. Ang iba pang senador, binalikan ng mabuting pakikitungo ni Manong Johnny sa bawat empleyado ng Senado. Patunay raw ito ng kanyang motto na, gusto ko, happy ka. Inalala nila ang paggabay ni Enrile na hindi raw madamot sa pagbahagi ng karunungan. Matayog din daw ang mga pangarap nito para sa mga Pilipino. Hindi raw malilimutan ng sambayan ng Pilipino ang katapatan at pagmamahal ni Enrile sa bayan. Hiling din nila ang kapanatagan at lakas ng loob para sa mga naulila ni Enrile sa panahon ng pagdadalamhati. Nakikiramay rin ang ilang miyembro ng Kamara. Malaking tatak daw ang iniwan ni Enrile sa politika at polisiya sa loob ng ilang dekada. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makulay ang halos 6 na dekadang karera sa politika ni dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ang buhay ni Enrile at naging papel niya sa mahalagang kabanata sa ating bansa. Ating balikan sa report ni Mark Salazar. Isa siya sa mga naging mukha ng martial law. Ngunit naging mukha rin ng EDSA People Power. Pero sa totoo lang, si Juan Ponce Enrile walang naging iisang kulay sa politika. Ipinanganak noong February 14, 1924 sa Gonzaga, Cagayan. Hindi naging madali ang kabataan ni Enrile na nakaranas na mangisda at maging houseboy para tustusan ang pag-aaral. Pero nang tumungtong sa edad na 21, nakilala niya ang tunay na ama
na isa palang politiko mula sa prominenteng pamilya. Sa tulong ng ama, nakapagtapos si Enrile ng kursong abogasya bilang cum laude sa Universidad ng Pilipinas at nagka-masters sa Harvard Law School. Pero simula 1966, gagawa siya ng pangalang higit sa sinuman sa kanilang pamilya. Nang maging Undersecretary at kalaunay Acting Secretary ng Department of Finance ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagsilbi rin siyang Justice at Defense Secretary sa ilalim ng parehong administrasyon at kalaunay madidikit ang pangalan sa mga kontrobersya. Have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Isa sa mga idinahilan noon ni dating Pangulong Marcos para ideklara ang batas militar ang umano'y ambush ng mga rebelding grupo sa nooy Defense Minister na si Enrile. Dalawa ang bersyon niyan sa kasaysayan na parehong galing sa kanya. May puntong inamin niyang peke at palabas ang engkwentro, pero kalaunan ay iginiit niyang totoo. That's silly because martial law is already going on. Why should I fake my ambush to justify martial law when it was already on, irreversible day? Naging malaking bahagi man ng administrasyon ni Marcos Sr. Isa si Enrile sa mga naging nitsa rin ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Kumala siya at ang nooy AFP Vice Chief of Staff na si dating Pangulong Fidel V. Ramos sa administrasyong Marcos. Nagsilbi pa nga siyang Defense Minister ng pumalit na si Pangulong Corazon Aquino. Pero kalaunay pinagbitiw at kinasuhan ng masangkot sa umano'y planong kudita laban sa administrasyong Aquino. Tila mauulit ang kasaysayan nang ipaaresto naman siya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2001. Matapos iugnay sa paglusob ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Estrada sa Malacanang bilang protesta. Naging kinatawa ng Cagayan at minsan ding tumakbo sa pagkapangulo noong 1998. Pero pinaka-tumatak si Enrile sa Senado kung saan 4 na beses siyang naluklok, lalo na maging presiding officer sa impeachment trial ni nooy Chief Justice Renato Corona noong 2012. I'm not going to allow any slight, any abuse of authority against this court for as long as I am the presiding officer. Pero 2 taon matapos niyan, isinangkot naman si Enrile sa kontrobersyal na pork barrel scam at kinasuhan pa ng plunder. 2015 nang payagang makapagpiyansa dahil sa lagay ng kalusugan. Tuluyan siyang inabsuelto sa lahat ng kaso kaugnay ng pork barrel issue noong October 2025. Pinasasalamatan ko yung mga magistrado for rendering justice to all of us. I knew all along that I'll be acquitted because I've not done anything. Nag-anunsyo man ng pagre-retiro sa serbisyo publiko noong 2016. Tumakbo muli si Enrile bilang senador noong 2019 bagamat natalo. Sa pagkakaupo naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, naging Chief Presidential Legal Counsel si Enrile. Ngayon, isasara na ang kanyang kabanata. Pero patuloy na mararamdaman ng susunod na henerasyon ang ambag niya sa paghulma ng takbo ng bansa. No one, no president, no senator, no member of the House can singly develop this country. It must be developed by the collective effort of every Filipino and every generation. It is the only country that we have, and we happen to be here. Mark Salazar nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiniyak ni Pangulong Marcos na makukulong bago magpasko
ang mapapatunayang sangkot sa anomalya sa flood control projects. Buwelta naman ni Vice President Sara Duterte, dapat kasamang makulong ang Pangulo. May report si Joseph Moro. Sa Ilocos Norte na mismong baluarte ng mga Marcos nag-inspeksyon ng flood control projects ang Independent Commission for Infrastructure at DPWH. Sabi ng ICI tungkol sa 6 na proyektong binisita nila sa Vintar at Lawag River Basin. Walang ghost na nakita. And then as to the standard, yun ngayon ang ibabalit natin. And yung may iwan na mga engineers dito, titignan pa nila yung mga ibang mga projects. Ayon sa ICI, nasa 150 ang flood control project sa Ilocos Norte, 9 billion pesos ang kabuuang halaga at karamihan na kubra ng ilang kumpanyang pagmamayari ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na idinadawit sa manumalyang flood control project sa ibang lalawigan. Isa ang tiniyak ng Pangulo para sa mga mapapatunayang sangkot sa flood control scam. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, 20 DPWH officials at 4 na kontraktor ng inireklamo ng DPWH sa Ombudsman kaugnay sa 5 manumalyang flood control projects sa Bulacan. Mahigit 20 naman ang inireklamo rin ng DPWH kaugnay sa mga flood control projects sa La Union at Davao Occidental. Iba pa yan sa mga inirekomenda pa lamang ng ICI sa Ombudsman na sampahan ng reklamo kabilang si dating Congressman Saldi Co. Ibang usapan naman ang tungkol sa dating Speaker at pinsan ng Pangulo na si Congressman Martin Romualdez na iniuugnay din sa kontrobersiya. Wala pa raw kasing ebidensya laban sa kanya sa ngayon. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. No, we don't file cases for optics. Provide us the evidence and we will file cases against them. 3 senador pa ang irerekomendang kasuhan ng ICI pero di pa pinangalanan. Ayon sa ICI, iba pa ito sa nauna nilang inirekomendang plunder at graft complaint laban sa mga senador na sina Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Pinakakasuhan din ng ICI sa Ombudsman sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at mga dating Undersecretary at Engineer ng DPWH para sa 74 million peso flood control project sa Hagonoy, Bulacan na nadiskubreng ghost project pala. Pinakakasuhan din ang kontraktor ng proyekto. Para kay Vice President Sara Duterte, dapat damay si Pangulong Marcos sa mga makukulong. Kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. In fact, meron tayong question, di ba, sa 2025 GAA natin na nasa Supreme Court na sinasabing unconstitutional ang ating budget. Sinusubukan pa namin makuha ang tugon ng Malacanang ukol dito. Inalmahan din ng bise ang sinabi ng Pangulo na wala pang ebidensya para idawit si Romualdez. Ang pinaka-ebidensya natin dito ay ang 2025 budget. Dahil pagdaan sa House, lumobo yung pera, lumaki yung budget galing sa NEP. O so sino ba ang mag-uutos nun? Yung mga congressman na kung saan-saan lang? Siyempre yung leader. Wala pang bagong pahayag si Romualdez pero dati na niyang itinanggi na may kinalaman siya sa budget insertion sa 2025 national budget. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mga paglabag na nakita ang DNR sa proyektong The Rise at Monteraza sa Cebu sa kabila ng mga ibinidang sustainable measures ng lead engineer nito noon. Una rin ng DNR, kulang pa ang planong retention pond na sasalusana ng tubig ulan. Narito ang report. Ladies and gentlemen, The Rise at Monteraza. Ipinagmamalaking sustainable at green project ang The Rise at Monteraza sa Guadalupe, Cebu ng celebrity at lead engineer ng proyekto na si Slater Young. We kind of got inspired by working with nature, and the biggest inspiration for us was how us Filipinos work with nature in the past. Pero iba ang tingin ng mga taga-barangay Guadalupe. Karon, tanawa taga Monterasas, na inyong kabuang. Awa ninyo mga guys. Awa inyong gikupa. Awa. Ang bagyo madapag ampo, pero kini di na gyud madag ampo.
Ang inyong dam, nabungkag inyong dam. Tanawa inyong kwas tubig, nabungkag. Ito ang kanilang sinisisi sa malalang pagbahang naranasan nila nang manalasa ang bagyong Tino noong nakaraang linggo. Grabe baha, Mutrasas gikan, gumbay lang damo. Ilalkin, Mo ni delikado kayo, delikado kayo slide rin. Tanawang tila nakalbo ng bahagi ng burol kung saan itinayo ang proyekto na sinimula noong 2024. Sa YouTube video noon ni Slater, ibinida niya na dumaan sa halos 300 revision bago mabuo ang proyekto dahil sa pagsasaalang-alang ng epekto nito sa kalikasan. This whole structure is now spread out across the mountain, making it a whole lot safer and less yung environmental impact natin. Pero ayon sa DENR, nilabag ng proyekto ang Presidential Decree 1586 o ang Philippine Environmental Impact Statement System, pati na ang Forestry Code of the Philippines. Bigo rin umano ang proyekto na makakuha ng discharge permit alinsunod sa Philippine Clean Water Act of 2004. May irrigation system daw ang proyekto na ginaya pa sa ginagamit ng mga magsasaka para sa pagkolekta ng tubig ulan. This entire building will be collecting all the rainwater to a tank down below, and then meron tayong irrigation system. From the irrigation system, and by the way, amenity area will be supplemented by solar power also. So that's another sustainability thing that we did. Pero puna ng DENR, kulang pa ang planong centralized retention pond at 15 iba pang retention pond o mga istrukturang sasalusana sa tubig ulan. Kung natuloy, kaya sana niyang sumalo ng tubig na kasing dami ng mahigit 7 Olympic-sized swimming pools. Ang analysis is itong 18,500, itong mga na-establish or to be established pa ng mga detention ponds that would somehow catch yung mga water para ma-eliminate or ma-prevent yung mga runoff going down. Yung nakita namin is only 12 detention ponds. Sapat ba yun? So parang hindi siya sapat. So dapat i-upgrade. Bukod dyan, sa 33 Environmental Compliance Certificate o ECC, may 10 nilabag ang proyekto. Dahil dito, posible raw maharap sa kasong administratibo at kriminal ang nasa likod ng Konestyong Residential Project sa Cebu. Patuloy naming hinihingi ang kanilang panig. 42 araw na lang, Pasko na. Ramdam yan sa ilang lungsod sa Metro Manila kung saan tampok ang mga Christmas display na gawang Pinoy. May report si Von Aquino. 4, 3, 2, 1. Christmas season has officially begun. Muling nagningning ang Ayala Avenue ng pailawan ng Christmas displays na taong-taong inaabangan. Kumukuti-kutitap ang Christmas lights sa Ayala Triangle Garden, maging sa Makati Avenue at Paseo de Rojas. Ang mga parol at Christmas tree may touch ng anahaw at disenyo'y kulay ng saring manok na sumisimbolo ng pag-ahon at kasaganahan. Kapansin-pansin na ang mga kulay na ginamit sa Christmas display dito sa Makati City ay iba sa tradisyonal na kulay ng Pasko. Ayon sa mga organizers, ang tema para sa taong ito ay sumasalamin sa pagiging malikhain at pagbabago. Tradisyon na rin po kasi every year na may ganito, so kaabang-abang siya. So nice. And I like these lights, and people how they happy. I like dancing. In Ukraine, we also have this, but not like this. May nagpiknik din at with wine pa. This is the night na magla-lighting dito sa Ayala Triangle, and I'm doing this every year. Stunning, and it's amazing. Kasi hindi siya boring. Iba-iba lagi every year. Pwedeng masilayan ang Christmas display sa Ayala Triangle Garden hanggang January 11, 2026, mula alas 6 ng gabi hanggang hating gabi. 4, 3, 2, 1. Muli rin nagningning ang lungsod ng Quezon ng pailawan ang kanilang giant Christmas tree. Tampok ngayong taon ang Christmas animated display. Para naman sa mga may balak na bumili ng panregalo, may Christmas Bazaar na bukas mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Sa temang Masaya ang Pasko sa QC, layunin ng lungsod na iparamdam sa lahat ang saya at pag-asa ngayong Kapaskuhan. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News.
ang News Authority ng Pilipino.